Yun. So, we're back at the second episode. Wow, may second episode na agad. So ayun, yung tanong ni Sir, bakit daw, ano yung tanong mo ulit, Sir? Boss? Ayun, paano mo marirelate? Ba sa photography, ano yung atomic habits na naman magagawa mo? Kung everyday, kung bakit, ano yung 1%? Everyday kasi, totoo yun. Lagi ako nanonood ng mga vlogs, ng mga tutorial sa photography, sa editing, tsaka mismo sa kung ano yung habits ko. Pinaka main favorite habits ko kasi boss yung painting eh. Kung paano ko siya sa photography. Painting, as in dalawa lang yung pinapanood ko. Painting, masters painting, tsaka vlogging. And yung pangatlo, ang pinakalas, yung vlogging kasi medyo related na talaga yan eh. Ang pinakalas talaga cinematic, how to make a video as cinematic. Ayun yung palagi ko pinapanood. Kaya kahit wala akong shoot, nasa bahay lang ako, natututo pa rin ako. Every 1% talaga, totoo yun. Every 1% matututo ka talaga sa mga panonood din. Ang surrounding ko kasi sa bahay, boss, computer eh. Cellphone. Pero, but thankful lang sa sarili ko kasi kaya kong kontrolin yung sarili ko. For example, malungkot ako pero hindi ko siya tipong, iiwanan ko yung pwede kong maging passion. Iiwanan ko, papatayin ko yung sarili ko. No. Ang ginagawa ko talaga is, kahit mag-isa lang sa bahay, malungkot, walang tigil yung improvements. Ayun yung maganda. May 30 na pala. Maaga kasi magsara ito kasi nasa loob lang. Ito na sasabayan ko. Good. Anong usapan natin, boss? Podcast, game. Magandang usapan. So ngayon, siyempre may mga atomic habits. May mga bagay na nakakapag-motivate sa'yo na improve. Pero hindi mawawala kasi na habang ginagawa mo yung mga bagay na makakapag-improve sa sarili mo, may mga bagay din o tao na pumipigil yan sa improvement. Diba, sabihin sa'yo, wala yan, umpisa lang yan, wala yan, hindi mo yan, parang hinihila ka pa ba? Ano mo hinahila? Yung real talk Kung nagagalit ka, sabihin mo nagagalit ka, napitikong ka. Hindi. Kasi hindi mo pwede sabihin na, na-handle mo pa naman. Real talk, ang tunay, ang pinakakauna-una ko naging kalaban sa passion ko ngayon is yung nanay ko, family ko. Hindi nila gustong mapunta ako sa ganitong field ng photography. Lalo na, ang tinapos kong course kasi is computer science. Nag-aaral ako ng IT. Pinag-aaral ako ng nanay ko sa ACLC, Guadalupe. Yun. Hindi na natanggap na dito ako mapupunta sa passion na to. Galit na galit sila sa akin. Nagulat sila one time, bumili ako ng camera. Ayun daw pala yung purpose kung bakit sila ako palagi ako nanghihingi sa kanila. Tapos yung nakita nila akong may camera ako, galit na galit sila sa akin. Doon ba ako mag-i-stay? Sabi ko, wala eh. Ito yung passion ko eh. Dito ako nakita yung skills ko eh. Kumbaga siguro sa mga parents o kumbaga yung mga totoo yun, parang oo nga no. Pero kahit ibang generation kasi sila eh. Kumbaga hindi naman sa pero parang mababa yung tingin ng ibang tao sa industriya na to. Pag photographer lang yun. Kumbaga may mga client pa nga na minsan yung photographer lang. Parang hindi ka nila itatata na maayos, hindi ka papakainin, parang utusang ka lang, dito ka nga, pag-utog nga dito. Kumbaga, yun yung isang gusto kong itawi sa podcast. Pero, sa podcast. sa totoo lang boss ha, puta. Ano ba yung mga experience mo na ganyan? Mas mataas pa sahod natin dun.
Mas mataas pa sahod natin sa mga yan eh. May meme nga sa Facebook no? Yung parang nagtatabaho. 700 a day ka sa amin, 4,000, 5,000 isang araw namin. Kahit hindi kami pumasok na isang linggo, boy May kami. meme na yung lalaki ano. Oh, what if? Masakay sa jeep, What if parang- sobrang lakas mo pa sa photo, Ito, tapos parang araw-araw ka 7. ma-shoot? No? What if? Kumbaga, Hindi naman sa ano, pero hindi naman natin masisisi yung mga tao. Kasi kaya nga, minsan, ba may mga gusto. 500 lang, 1K lang yung TF, yung rate. Kumbaga, understandable yung mga tao na hindi sila aware sa laro. Kumbaga, hindi sila aware sa larong, ano mo lang, larong freelance. hindi pa sila ganun knowledgeable sa ganung presyuhan. Ganun. Pero meron talaga client mo na pero hindi ka tinuturo na maayos. Ganun. Pero in a good way, in a, ano lang in a God first service sa pagpapalag sa akin. Hindi pa ako naka-encounter ng client na babastusin ako, boss. Yung tipong hindi ako pinakain, hindi ako binayaran ng tama. Hindi pa ako nakaka-encounter ng ganun. Siguro kung makaka-encounter lang ako nun pag ganun, yung alam ko na lang yung mga pwede ko sabihin. Ako kasi parang hindi pa o muntik lang. Pero may mga katim ako na parang pinadala ko tapos sasabihin sa akin ganito yung ginawa sa kanila. No? Ang pinapayo ko doon parang kasing May mga ganun. ang sinasabi ko doon dati. Ikaw kasi make yourself presentable din. Kasi kung paano ka manamit, gano'n ay tataan. Kaya parang kung formal ka, kung mga ano, Dress to impress. magaling. Kung paano ka itatrato niya sa tao, kung paano kanya nakikita. Diba? Sasaraduhan na tayo dito. Last na po to. Sorry. Last na to. Maaga pa, sir. Thank you. Yeah. Hey, Will, Ano pa, boss? Tara, ano ba tayo? bago lang bukas to. Podcast. Nagko-podcast lang kami. So, kumbaga isa, so hindi na-experience nila ba yun? Di ba swerte tong batang ako? Hindi ko pa na-explain. Serious na, ginubog siya o minaltra? Hindi, totoo yun kasi Kumbaga yung unfair treatment sa kanya. fair sa lahat ng Siguro mga... kasi umpisa pa lang talagang manabot ka. Ano? Hindi, sa siguro... Demo pa yung celebrant. Yan na, yan. Demo mo. Yan, no? Escort ka. Hindi na yung celebrant. One time guys, nag-wedding ako sa ano, nag-wedding ako one time sa Laguna. Puta, pinagkamalan ako dong ano, bride, ano? Groomsmen. Groomsmen. Tinalo ko pa daw yung damit ng ano, ng groom. Hindi, Lalo pa for... yung motive. Hindi kasi, honestly guys, kasi hindi ko na masisisi yung sarili ko pag may nagturo talaga eh. Kasi ano yun nga si Sir Nico, yung nabanggit ko kanina, kung magdamit kasi siya, nakopya ko eh. Kung paano siya umasta sa work, kung paano siya manamit, kung paano niya i-apply sa sarili niya yung ganun, kung paano yung posture niya, ganun na ganun, boss, nakopya ko talaga. Seryoso, nakopya ko talaga. Beer pa ako, boss. Sige, ito na, okay na. Tapusin na natin to. Kumbaga yung isa, kumbaga, ikaw ba mapapayo mo sa mga gaya natin sa industriya, mga creatives, mga photographers, videographers na yung paninamit sa tingin mo isang factor yan. Yes, isang factor yan. Igalang ka, igalang Yes, profession mo. totoo yun. Kung artist ka, papayag ka ba, nakasuot ka, nakababrief? Hindi totoo real talk. Artist ka, alam mo sa sarili mo kung paano ka mananamit. Alam mo sa sarili mo kung paano ka kaiba sa surroundings mo. Kung isa kang artist, dapat alam mo sa sarili mo kung paano siya i-apply, kung paano mo dalhin yung sarili mo. Dahil isa kang artist. Artist ka, hindi ka lang artist. Totoo. Kumbaga dito sa profession na to, kailangan talaga yun kasi event yung pinupunta, celebration. Pero kung, kasi may mga ibang artist na talagang
umanamit lang sila, parang ayun na yun, simple lang. Pero akma sa professional na like Akma. yung mga painter, mga artist talaga, sculptor, mga ganun. Kumbaga kahit damit nila, ayun lang, simple lang, pero dala nila eh. Payag Pero ka. ikaw na nakikisa lang bukas sa maraming tao, celebration, event, kasal. Papayag ka, lahat ng sa paligid mo nakatoksido, tapos ikaw lang nakamaong, tapos t-shirt. Totoo yun. Seryoso. Tapos hotel pa pupunta. Medyo hurts, pero guys, totoo yun. Kung paano mo talaga may improve yung sarili mo, lawakan mo yung mindset mo, lawakan mo yung isip mo sa ibang tao. Buksan mo yung iisipin ng iba. Kung ano yung makikita nila sa'yo. Example, kung darating ka man sa isang ganong celebration, iisipin mo na agad kung anong iisipin sa'yo ng tao kung darating kang ganon ka eh. Yun, totoo. Kumbaga parang, Common sense. kumbaga ina-attract mo na rin. Kumbaga law of attraction na nagdadamit ka ng ganito. Kumbaga, sooner or in the future, nandiyan ka na sa mga corporate events, Oo. diba? Kumbaga, kasi inaano mo na, kumbaga, ilalagay mo na yung sarili mo or sinasanay mo or parang, kumbaga, practice, rehearsal, ganito. Ikaw na rin yung nagle-level up sa sarili mo. Hindi yung pagiging, social climber na ka, naka-necktie ka. Hindi yun. Siguro, kung sa ego mo rin sa luneta, naka-necktie ka, naka-long outer pocket yun. Ewan ko na kung dito yun. Depende talaga sa lugar. Kung paano mo dadalhin sa sarili mo. Depende sa'yo. Passion mo yun eh. Style mo yun eh. Style mo yun eh, sa buhay mo eh. Kumbaga signature mo yun eh. Kumbaga identity. Kumbaga ikaw yun. Tatak mo yun. Sobrang solid ng araw na to guys. Sobrang solid. Parang na cleansing ako. Kasi sobrang dami nangyari sa buhay ko ngayon guys. Sobrang daming, totaling pabalusok ako ngayon. Pero in a good way. Pabulusok ako sa time na, kumbaga, sobrang lungkot. Kumbaga ako finish ko rin talaga. Kanina nga pinapasahin na ako dito sa lalabo. Ano yun eh. Tayo, banding tayo dito. Tamang usap tayo. Chill tayo dito. Sobrang dami nangyari sa akin, boss. Isipin mo 8 hours event, tapos kailangan mo kumbaga, enjoy the fruit of your labor. Hindi naman araw-araw, hindi naman every event, mag-bogus tayo wala pero Dopamine. Dopamine, ano tayo boss? Ano tawag doon? Ano yung kanina? Dopamine ano? Team dopamine? Ano kami tawag mo kanina doon? Tawa ko ng tawa doon? Ano? Dopamine believers. Mga dopamine believers kami, boss. Mga kulte, no? Yung mga tao nililiwala sa dopamine. Nakarating na yung ano mo, boss. Nakarating na yung order mo. Lalamab mo. Complete na eh. Kumbaga kami ni Noel guys, mga pag nagkukulitan tayo sa event. Ano na yung pinagsasabi namin kahit makausap kami sa cellphone. Pero syempre may makapag-usap kami ng seryoso. May mapupulot kayong aral. So, alam ko puro kalokohan naman ito yung dati namin mga puro kalokohan pinagsasabi. Pero it's a good way naman talaga yung ganito. Kailangan nyo talaga Wala mo sabi, pero Pero pa rin sa Marriott, hindi, wala. Marriott pa din. Jew Collectives. Yung tipong bad trip ko ng araw na yung boss kasi hindi studio mo yung nakalagay dun. Sabi ko, hindi ko rin alam eh, bakit ganun pala yung nangyari. Siguro kasi siya yung SO na to, ganun yung ginawa niya.
No? Boss, sa tingin mo, di ba? Kaso kayo, Ganun yung nasabi ko, no, di ba? Alam ko ganun yung nasabi ko nung araw na hindi yun. ko rin alam eh, kasi kumbaga tayo Kasi- yung nagdala ng ano doon. Oo. Hindi, inisip ko rin yun eh. Ano ba yung tama? Yung kami nagdala or siya yung may-ari talaga ng event? No, naisip ko yun, boss. Kaya nagdalawang isip ako nun. Nakilala ko siya nun as client. Asa kalahin talaga. Nag-book siya. Hmm. Wala Pero na yung- mag-shoot. Pero sa tingin ko, boss, nag-improve siya eh. Hindi nag-improve siya like, hindi ko siya nakikita ngayon, pero kinuha niya ako one time as a photographer. Nabanggit niya sa akin na photographer pala siya. Photographer si Ju. Photographer si Ju. Nag-aano siya, nag-shoot siya doon. Oo. Photographer si Ju. Nag-shoot siya, kumbaga may team siya. Marami nga sila eh. Sa ano yung event. Hmm? Hindi niya team yun. Hindi niya permanent team yun. Kasi bukod sa atin, may mga iba. Hindi niya permanent team yun. Shout out kay Sir Ju. Shoutout kay Andy na tumulong sa akin kanina mag-onsite para mabuo yung onsite. Sobrang lupit mo. Oh, lupit niya, boss. Tangina. Sabi ko sa kanya kanina, Andy, trinay ko yun eh. Kasi hindi niya una sa akin sinabi ni boss eh. Sir Nico. Kumbaga, nalaman ko yun eh, kung paano niya titignan yung mata ko eh, sa mata niya. Thanks. Ayun. Yun. Kumbaga, Malupit. Nakuha ni Andy yung ano. Hindi naman sa porket sinabi kong babae siya, pero nakuha niya yung taste ko kung paano siya kumuha ng picture. Kasi may time na nag-e-edit no. May time, hindi ko rin sasabihin. Hindi siya nahihiya. May time na si ikaw nag-e-edit ka na also. Siya tumutulong. Paalis-alis ka. Ibig sabihin, hindi ka satisfied. Para sa Kailangan mo pang pumunta. kung kailangan ka pang tumapal. Kahit anong pilit ko sa kanya. Mag-shoot ka doon, mag-shoot ka. Talagang buo ka siya sa edit. Hindi kasi ano eh, At isa the end of the event, talagang alam mo na rin na ang tawag kasi doon ano eh, boss eh. May ano ako eh, may commitment tayo eh. Sa usapan kasi nasasagi kasi sa utak ko noon na that time hinaya ako ni boss para gumawa ng on-site. Ayun yung tumatakbo sa isip ko. Nakakahiya naman kung hindi ako makakapag-play ng on-site na inaasahan niya. Pinapunta niya ako sa event na to para makapag-play ng on-site tapos hindi ko magagawa. Sobrang nakakahiya nun para sa akin. As an artist, as a people, as a normal freelancer na binabayaran, kapag hindi mo nagawa yung task mo, sobrang nakakahiya. Totoo. Totoo yun, boss. Kaya hindi talaga ako tumigil kanina hanggat hindi ko natatapos eh. kumbaga yung commitment. Adi, sorry kung joyride lang nabigay ko. Next time, treat kita as a co-shooter. Masaya yun. Sobrang solid din talaga, boss. Kumbaga, After a year, siguro mga half a year kasi ang huling kita ko pa sa onsite ko noon, August sana eh. nga magka-wedding ulit tayo. Boss, sigawan talaga lahat ng tao noon. Kasi yun talaga forte mo. Sobrang forte ko yung wedding in honestly. Forte mo yung wedding. Kumbaga, hindi pa wedding yan ah. What more? Kung wedding. Ito yung isa pa. Yung sa alak yan.